Natohong travel expenses ni Vice President Sara Duterte umabot na umano sa 20 million pesos. Ang Office of the Vice President naman haharap sa bicameral bukas para yan sa budget deliberations. Alamin natin ang buong detalye. Tinutukan yan ni Bombo Jaira Hangayo. Yes, sa Bombo Genesis umabot na sa mahigit 20.68 million pesos ang ginastos ng Office of the Vice President para yan sa biyahe ni Vice President Sara Duterte sa unang kalahati ng taong 2025 ayon yan sa ulat ng Budget Division ng tanggapan. Batay nga sa datos na ibinigay ni Attorney Kelvin Jerome Tenido, ang Chief ng Budget Division, 13.21 million pesos ang inilaan para sa lokal na biyahe, habang 7.47 million pesos naman ang napunta sa foreign trips, kabilang ang gastos para yan sa kanyang mga security personnel. Para naman sa kasalukuyang taon, may nakalaan yang halos 20 million pesos para sa foreign travel ng pangalawang Pangulo, habang sa taong 2026 naman, mananatili rin itong nasa 20 million pesos. Ito yung pinakamababang alokasyon simula pa noong taong 2023, at ang pinakamataas naman ay naitala ay 35 o 31.5 million pesos. Kaugnay niyan, narito pakinggan natin ang bahagi na pahayag ni Attorney Kelvin Tenido. The total travel expenses of the OVP as of July 31 is 20.68 million. The 20.68 million, 13.21 million of which is under local travels and 7.47 million under the foreign travels of the OVP. More or less 25% for the foreign travels, and for the local travels around 40%. As of July 31, the balances are 17.585 million for local and foreign 24.03 million. Samantala, nakatakdang humarap naman ang Office of the Vice President sa House Appropriations Panel bukas ng Biyernes, Setyembre 12, para yan sa pagtalakay ng kanilang panukalang 903.6 million pesos na budget para sa susunod na taon. Umaasa naman tanggapan na ipagkakaloob pa rin ng Kongreso ang courtesy na matagal nang ibinibigay sa kanilang opisina. Sa pagtatanong naman ng Bombo Radio Philippines, sinabi ni Office of the Vice President Assistant Chief of Staff Limuel Ortonio na malaking bagay kung mananatili at aaprubahan ng Kongreso ang rekomendadong pondo para yan sa taong 2026. Tingin niyo po ba, will the Congress reduce the Office of the Vice President budget when deliberating the General Appropriations Act? Of course, it has been always the position of the Office of the Vice President that we submit to the wisdom of the Congress. However, we would appreciate it much if the recommended budget for 2026 would be maintained and approved for the OVP. Giyot pa nito, tinitiyak naman ng opisina ang transparency sa paggamit ng pondo, at ang Vice Presidente ay maingat umano sa paggastos nito. Mababatid na dati ng binatiko si Vice President Sara Duterte dahil yan sa paggamit ng confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education na naging isa sa mga batayan ng mababang kapulungan para isulong ang kanyang impeachment. Ngayong taon nga, Makabambot Star Nation, tiniyak ng kanyang opisina na magiging open book sila pagdating sa usapin ng paggamit ng pondo at sa lahat ng tanong ukol yan sa transparency. At yan muna ang ilan sa mga update mula dito sa Office of the Vice President. Ito si Bombo Jaira Hangayo, and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo! Bombo Jai. Yes, sir, Bombo Jaira. Okay. Yung sa 30 million na to, ano to? Accumulated na ngayong taon lamang or kasama yung ibang mga taon? Well, Bombo Genesis, ayon nga kay Attorney Kelvin, ito ay as of July 31 lamang na mga nalikom nilang travel expenses nga nasa 20.68 million pesos. Under yan ng local and foreign travels ni Vice President Sara Duterte. So meron pang mga percents ng total allocation for year 2025. Sabi nga kanina, more or less 25% pa lang yung nagastos sa foreign travels and for the local travels naman ay nasa 40%. So yung 20.6 million pesos ay for July 31 balances, at meron pang remaining 17.5 million na Bombo Genesis for local travels and foreign na 24.2 million pesos. Kasama ba dito yung mga nagastos niya pagpunta ng Dahig o hindi na naibahagi?
No. According sa kanyang opisina, Bombo Genesis, yung mga related sa kanyang office or foreign travel sa kanyang opisina, gastos yan ng kanyang opisina. Pero may mga personal travel and expenses din siya na mismo galing sa bulsa yan ng Vice Presidente, Bombo Genesis. Okay, maraming salamat. Ingat kayo dyan, Babu Jai. At iyan muna ang ilan sa mga update mula dito sa Office of the Vice President. Ito si Bombo Jaira Hangayon. This is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio. Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.